Hey yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. At ang topic po natin ngayon guys, ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit napakatagal mangitlog ng ating mga alagang ibon? Maging parakit, kakatil o African man po yung ating alagang ibon. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit napakatagal mangitlog? Pero bago po yan, panoodin muna natin intro. Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. At ang topic po natin ngayon, yung tungkol po sa bakit nga ba napakatagal ng mangitlog ng ating mga alagang ibon. At ang mga dahilan po niyan, ang una pong dahilan, yung pareho po ng gender. Kasi may posibilidad po na pareho pong babae o pareho pong lalaki. Diyan po sa parakit, makikita po natin yung kulay blue, yung ilong ng lalaki, at yung parang light pa yung kanyang kulay ng ilong niya blue, di kaya parang violet, ganun po. At ang kulay naman ng hen, kulay puti, yung parang pink, minsan nagiging parang pink, tapos puti bago nagiging brown na brown. Yun po yung matured na hen ng ating parakit. Kaya doon sa mga baguhan guys, tingnan natin, baka pareho po ng gender kaya napakatagal mangitlog. Pagka lalaki po pareho, matagal po talaga, hindi po talaga mangingitlog yan. Pagka babae naman po pareho, mangingitlog nga po, kaya lang hindi naman po magiging sisiw o hindi ho nila mapipisa, kasi hindi po mapipilter yon, hindi po magiging ibon yon, kung magiging inakay nyo, wala pa rin po yon. Kaya kailangan tingnan din po natin kung pareho pong hen o parehong cock. Then sumunod po yung nabubulabog po yung ating mga alagang ibon. Ilayo po natin sa mga laging may tao para hindi po nabubulabog lagi yung ating ibon. Ilayo po natin sa laging may tao, tapos sa mga may mga maiingay na aso, yung kahol ng kahol, ganun. Ilayo po natin sila ron. Kasi minsan, di kaya po, kung hindi natin maiwasan na may aso, ang gawin natin, siguro, takpan natin yung mga gilid ng kanilang mga cage, para sa ganun, hindi nila makikita yung mga aso, yung mga pusa, ganyan, hindi sila maano ng ganun, para makapagtuloy-tuloy sila ng kanilang pangingitlog. At ang isa pang dahilan, yung minsan ayaw po nung hen natin yung kanyang pares o yung kanyang pair. Yun din po, minsan po nagkakaganon po, katulad po niyan, yung alaga kong ibon na yan, yung dati pong pares niyan kulay blue, umayaw po siya rin sa blue na yun, kasi kahit anong paano ko gawin ko, kasi nilipat ko na ng cage yan, tapos ganun pa rin, hindi pa rin nangingitlog. Umabot na po ng 1 taon at kalahati siguro yan bago po nakapangitlog yan, kasi pinalitan ko na po ng kulay, yan po yung kulay green na pares niya ngayon. Ganun guys, baka ayaw nung pair niya, ganyan. Kaya obserbahan din po natin yung ating mga alagang ibon. Then, syempre, yung mga iwasan natin na tingnan natin yung baka may pumapasok ng mga bugwit dun sa kanilang nest box o sa kanilang cage, maliliit na daga, ganun. Then, yung mga ipis, siguro dapat yung mga pagkainan nila guys, pagka pinakain natin sila ng umaga hanggang hapon lang, yung mga huwag nating i-stockan ng pagkain doon sa mismong cage nila. Ganoon na lang siguro ang gagawin natin, kasi karamihan sa atin ang ginagawa, hindi naman po sa kaya lang karamihan po na ginagawa ng mga baguhan, mga breeder o baguhang mag-aalaga ng ibon, pag naglagay ng pagkain maghapon na hanggang magdamag, nandoon po sa bawat cage natin. Huwag pong ganoon guys, kasi baka po kasi yung ating mga ibon may mga
anak na o may inakay na, tapos pumunta po halimbawa yung bugwit o di kaya yung ipis, dumumi po ron sa bawat pagkainan nila. Pag kinain po ng ating ibon yan, tapos sinubo po sa ating mga inakay na ibon, may posibilidad po na magkasakit, di kaya mamatay po yung ating mga inakay. Kaya iiwas natin sa mga ganun guys. Mas magandang tanggalin na lang natin yung bawat mga pagkainan, pagka oras na nagpakain tayo ng umaga, hanggang hapon lang. Pagdating ng hapon, tanggalin natin yung mga pagkain. Taob natin yung pagkainan nila para hindi po papasukan ng mga predator nila o yung mga ipis o yung mga bugwit, daga na maliliit, ganyan. Then, tingnan din natin kung may mga langgam-langgam sa bawat paligid ng ating mga cage. Kasi ngayon, lalo na ngayon tag-ulan, yung mga cage niyan, nilalanggam. May mga langgam-langgam. Kailangan isprayan natin ng sprayan natin siguro ng ng may sabon, di kaya may joy, ganun, mga ganun na gagawin natin para mawala yung mga langgam-langgam sa paligid ng ating ibunan. Ayun lang po. Maraming salamat sa bawat isa. Thank you at God bless po. Let's go!